Kasama pa rin si Mama Emma. Samot-sari sa term sa mga problema na ating nare-receive mula sa text line at sa ating hotline. Pwede kayong mag-react ka barangay. Balik tayo sa ating mga callers. Hello? Hello? Walay. Good afternoon. Yun. Yun. Hello po, ano pangalan mo, te? Ano po ito si Cora ng Rodriguez Rizal? Si Cora, Ate Cora ng Rodriguez Rizal. Ate Cora, Po, tatanong ko lang, pwede mo punta dyan? Pwede naman po. Bakit po kayo... Wag lang weekends. Bakit po kayo dadalaw? Hindi, wala po. Kasi po, kayo nakita ko na sa Montalban. Okay. Mama Emma gusto ko makita. Ay, oo naman Ayan, pala. naku, punta Ang, kayo. ang bangs po ni Mama Emma ay pwede niyong puntahan Monday hanggang Friday. Mas maganda po sa Talk to Papa Time para mismo nandito siya. Opo. Welcome po kayo. Salamat po, Sige Ma'am po. Cora. Thank you. Thank you. Hello? Opo. Hi! Hello po. Mag-comment lang po ako dun sa isang may problema, si JB po ba yun? Si JB isang girllet na problemado sa kanyang boyfriend. Ano masasabi mo? Ang payo po sa kanya, kung mahal niya po, tapos nagdududa po siya, mag-let go muna po siya. Kasi ganun po kasi nangyari sa amin. Nagkasawaan kasi nagkaipitan po kami, parang nagkahigpitan, ganun. Tapos yung boyfriend ko po, nanloko siya. Ang dahilan niya po kasi nung may pit na ako. Yung nangyari po sa amin, may pit, tapos ako po, hindi, talagang go po ako, talagang pinaglaban po namin. Nangyari po, lalo po siyang pumiglas. Okay. Magkiwalay po sila din. Pag talagang gusto niya pa, bumalik siya o kaya yung lalaki kausapin niya. Kahit mga 3 months, 6 po. Basta po naramdaman po nila na wala na yung isa't isa. Hindi siya magpaparamdam. Tapos kung talagang mahal niya pa, edi doon po siya magtanong na kung pwede pa sila. Ganun po. Kasi kung di ba po pagkiwalay na kayo talagang doon mamimiss ang isang tao kung talagang mahal mo siya. Kapag wala ng isang tao, doon mo siya naaalala at Yes, nabibigyan ng halaga, di ba? Opo. Kaya ako po sa kanya, kung mahal niya, Hayaan palayain niya. niya muna. Pagpalayain niya muna. Pahinga muna siya. Pag bumalik, sabi nga, sa'yo na to. Opo. Pag Sa'yo hindi, na to. Kasi po baka din po kasi humingi ng comfort sa iba, yung guy, kasi nga po, iba na siya, hindi na siya yung minahal, gano'n. Tapos, kung pipilitin niya po, maghiwalay pa rin po sila. Kasi wala siyang tiwala, kahit siguro na sabihin na natin na walang ginagawa na yung guy kasi siya na nga nagsabi, siya yung pinili. Pero naghihinala siya. mahirap wala din. pa din. Wala pa rin mangyayari. Parang Nakastaka lalo pa rin. Oo. Opo, lalo lang po. Parang ma-realize lang na laki, sana hindi na lang kita pinili kasi ganito ka rin pala. Baka lalo lang sila mag-iwalay. Okay. Ganun po. Alright. Yan po, Ay, thank you. Nice. Maraming salamat. Galing mo. Opo, thank you po. Salamat, ate. May mga comments dito sa aking Facebook page para sa problema ni JB. At ang sabi dito, ate, niloko ka na nagstay ka pa sa lalaki niyan porket nakasanayan ka sa 5 years. Sa susunod, kaya kanya ulit lokohin. Tapos papatawarin mo ulit. Sasabihin mo, sayang ang 6, 7, 8, 9, 10 years ninyong pagsasama hanggang sa habang buhay ka nang magdusa sa ganyang lalaki. Kung nakuha kanyang lokohin, may kasunod pa yan. Sinira niya ang tiwala mo at pagmamahal mo. Ang manluloko ay wala ng pagbabago yan. Oh, gano'n. Wala ng second chance pa. Mag-move on ka na ng Grabe marami naman. pang lalaki sa mundo. Alright. Oo, masyadong mahaba, so yun na lang. Pero ako kasi kanina hindi naman ako nag-comment. Sige lang, mamaya. Sa akin, sitwasyon, mahirap kasi yung sitwasyon ni JB na naipit siya. Pero yung point doon na pinaglaban mo, hindi basta nanghihinayang nakipagbunong braso ka, talagang you stand for what you believe. Paglaban ka, ayan. 'Di ba? Tapos ang ending, although hindi natin alam eksakto ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili niya, pero nalaman natin along dun sa kwento mo na kaya bumalik dahil yung mismong girlfriend at sinota niya may ka-live-in partner din ng 11 years. Naku. Mas pinili ni 11 years yung karelasyon niya above dun sa iyong boyfriend. So parang no choice siya.
So instead na wala siyang mapanghawakan alin sa inyong dalawa, bumalik siya sa'yo kasi Bumalik na pinitawan lang. siya di ba? Mm. Ngayon pinatawad mo siya, pinabalik mo siya. Ang tanong mo sa amin kung makakapagsimula pa ba kayo ulit, andyan pa nga yung pain andyan pa yung mga memories na sakit na naranasan mo. Although pinangako mo sa kanya na parang pinangakuan mo siya kasi pinaglaban mo siya. Kaya lang hindi mo nga mapanghawakan yung mga pangako mo nung pinaglaban mo siya dahil alam mo na masakit pa rin yung ginawa niya. So kailangan, tama yung sinabi ni Papa Kiko, bigyan mo ng panahon yung sarili mo na patawarin yung nangyari, yung karelasyon mo. At dun sa paghihiwalay nyo, dun mo malalaman kung talagang para kayo sa isa't isa. Kasi meron naman talaga na second chances para sa mga ibang tao na deserving. Meron din naman na hindi na talaga deserve nila ang second chance kasi wala namang sincerity at wala namang pagbabago. Minsan mga kabarangay, ang mga pagkadapa natin sa buhay at ang mga pagpili natin sa maling desisyon, hindi yan nangangahulugan na katapusan na ng mundo or end na natin to ng buhay natin na lahat. Oo. Minsan ito, kadalasan nagtuturo ito sa atin ng tamang daan, tamang desisyon, at nag-iiwan to ng mga lesson sa buhay para hindi na tayo ulit madapa ulit. Alam mo yun? Ayos, well said. Mismo, maganda. May dahilan. Okay. Pahinga muna. Di naman tayo nakikipag-competition. Ano ba to? Fun run? Hello po. Hi! Pagmamahal talaga lahat gagawin. Hello. Oh, brother, anong pangalan mo? Arnel po. Oh, Arnel. anong dahilan na patawag ka? Wala. Salamat. Ano ba niya? Hi kay Mark Sayang, meron kang Aquino. cellphone. Sana. Kasamahan natin sa wakeboarding. Ingat yan. Wakeboarding. Oo. Ay, gigising ka sa ano? Parang Oo, na yan. Sa boarding house. Hello. sarap yan. Hello? Yes, hello. Good afternoon po. Yes, anong pangalan? April po. April. Taga saan ka, April? Tag-Gimaras po ako pero nag-work po ako ngayon sa Laguna. Okay, anong problema mo, April? Actually po, hindi po sa akin, po sa kapatid ko po. Go? Kasi po yung kapatid ko po pregnant po siya ngayon. So, mga anak na siya mga June yata or July. Kasi yung ka-live-in niya po ba, parang ini-insist po na gusto ko pag nanganak ka, apelido ko yung dalhin ng bata. So yung kapatid ko po, parang ayaw niya kasi po, naghiwalay na po sila. Tapos hindi naman po sila kasal. Sabi ng mama ko, sabi niya, ba't mo ini-insist? Sabi niya, hindi ka nga nagbibigay ng suporta. So yung lalaki, sabi niya, ba't ako magbibigay ng suporta? Hindi naman kami kasal. Sabi ni mama, anak mo yan sabi ng lalaki. Hindi naman kami kasal ba't ko susuportahan yan? So, he's insisting na, total, ako ang tatay, dapat apelido ko yung dalhin ng bata. Sabi mama, di ba nagsabi ka na hindi naman kayo kasal, ba't i-insist man na apelido ng bata? Depende sa anak ko yan. Oo, tama. So, ang sabi ko kay mama, kung ganyan, kausapin mo yung kapatid ko kasi, ang sabi ng kapatid ko kasi, ayoko. Sabi ko, pero ini-insist naman ng mama ko na wag na ipakita daw yung bata, kami nang susuporta. Sabi ko, wrong. Kasi tatay pa rin naman siya kahit naghiwalay na sila. Hindi maayos yung paghiwalay nila. Pero, sabi ko, hindi niya pwedeng i-insist na gusto niya apelido niyang dalhin. Depende yan sa kay Gladys kung gusto niya. Sa kapatid mo. Opo, or hindi. Pero, hindi niya siya pwedeng tanggalan ng Si Gladys, no? Gladys name niya. Sabi ko sa nanay ko, sabi ko sa mama ko, huwag Sasabi. mong tanggalan ng karapatan yung tatay na makita yung anak niya. Ah. Pero tatay yan tsaka unang anak pa lang po nila. Ano sabi ni Gladys? Sabi niya, okay naman daw, pero wag niya lang i-insist na, na apelido daw niya yung dalhin ng Yung bata. gamitin ng bata. Opo. Oo. Nagkakagulo sila kasi lagi pong nagtatalo yung nanay ko tsaka yung lalaki. Ba, Kasi po sumasagot. Tatalo. Kaya yung kapatid ko parang malis na lang po sa amin nagtrabaho para masuportahan po yung yung pagbubuntis niya kahit buntis po siya. Dapat na obligasyon dapat ng lalaki suportahan. Sabi niya, wala naman ako mahihita. So ako na lang magtatrabaho para sa anak ko kasi syempre wala na, sabi ko tutulungan ko naman siya Yung nga lang lalaki kasi ginugulo niya po pa rin hanggang ngayon. Hindi po siya talaga makaget over doon na gusto niya po. Hindi, karapatan ko yun kasi tatay ako
ako, dapat apelido ko. Sabi Pero ko, ayaw magsustento, no? Galing, no? Oo nga, ang galing. Sabi ko, kung mga andyan lang ako, gusto ko siyang balatan ng buhay at sabit sa dingding. Talaga, kaya mo? Gawin mo siyang display? At pwede. Yung siyang santol, Kasi po, binabalatan. Taxidermist mo. kasi nakakainis na po siya kasi yung nanay ko kasi medyo na po, hindi na po maganda pa yung kalusugan. So, nakukonsume na po sa kanya. O di, paano, advisean mo yung nanay mo na wag munang makipagbatuhan ng Oo nga. salita dyan sa sa hilaw na manugang niya na yan. Di ba? Ayun nga po sinasabi ko po kaso daw, yung lalaki laging nagpupunta sa bahay. Nga, nag-uusap sila. Tapos ang ayaw na ni mama, yung ma-depress pa yung kapatid ko kasi nagbubuntis po. Mag 7 months na po yung dinadala niya. Baka daw magkaroon ng komplikasyon pag once nade-depress po siya. Totoo. Tapos ang sabi ko, usapin mo na yung barangay. Yung barangay na lang kayo kung di na talaga masasolve ng sarili nyo kasi malayo po ako Hindi ko naman po sila matutulungan. Advice lang. Tapos May kapatid ka bang lalaki, ate? mga bata pa po. Mga bata pa? Oo. I think yung pinakamatanda sa lalaki ng mga kapatid, 20 na, pero parang wala pa po siya pa talagang sa buhay. Kaya hindi rin maaasahan. Yan, sabi ko sa mama ko, kung ganyang di barangay nyo na, sabi ko nga, nakaraan. Tapos yung lalaki daw, napunta na naman sa bahay namin. Yun Ano na. bang gusto ng lalaki talaga? Apelyido lang, ihabol sa bata, gano'n? Opo, Tapos yung wala siya. apelyido po, yung gusto niya talaga. Tapos wala namang itutulong. Opo, tapos kasi ini-insist niya. Baka wala talaga ngayon. Pero syempre may pangarap siya at ayaw niya. Kasi parang kung ako tatanungin, talaga nga namang magpapa-apelyido rin talaga ako kung ina-acknowledge ko naman Oo. ang aking anak. Kaya lang wala akong maibigay ngayon. Gagawa ko ng paraan. Alam mo yun, baka yun ang nararamdaman ng lalaki. So, Hindi naman po, kasi ang sabi niya po kasi, ba't ko susuportahan? Hindi naman kami kasal. Yun ang word niya. Oo. Opo, kasi kung kasal kami, susuportahan ko yung bata. Ganon. Pero Opo. pa-apelyido mo sa akin. Kapal na mukha, no? Tapos insisting na. Ano naman ang mangyayari kung hindi niyo siya susundin? Ayun, nanggugulo nga siya. Naglagi sila nagtatalo kasi si mama iniiwas niya rin po yung kapatid ko ba. Kaya siya yung sumasalo lahat ng Naprotektahan niya syempre yung kapatid. Si Gladys. Oo. Tsaka hindi rin maganda yung kalusugan ng kapatid ko kasi kaya syempre maapektuhan din po yung bata. Kayo ba nakipag-usap na ba kayo doon sa mga magulang nitong lalaki na to? Siyempre, Actually po wala na po kasi siyang tatay. Tapos kaya yung pala nanay niya ganun. po nasa Manila. Pero okay naman po yung kapatid niya. Okay naman yung relasyon ng kapatid niya sa mga magulang ko tsaka sa kapatid ko. Nagalit nga po yung kapatid na lalaki. Sa kanya. Oo, kasi po siya bunso. Tapos mas younger po siya ng 2 years sa kapatid ko. Kaya parang hindi pa po siya talaga emotional tsaka financially stable para magkaroon ng pamilya. Kaya pala. Di wag na. Yun nga Huwag Isa lang ginaintindihin. naman yan Sabi ko nga sa kapatid ko, pag-usapan nyo kung di talaga madala sa usapang matino, dalhin mo na sa barangay. Dalhin sa legal na, no? Oo. Bakit kailangan ipabarangay? Kasi po nanggugulo. Protection, nagugulo protection na nila. po siya Kasi Okay. po, para na rin po sa kapatid ko, nag-aalala po kasi ako Kasi, Yun lang, magkuha ka ng protection. Pero Oo. kung gano'n, wala. Wala, mabubuhay ka mo yung bata sa sinapupunin yung pamangkin mo, mabubuhay yan, whether Oo nga, nandyan siya sabi o ko wala. nga. Actually, kung kami po, kaya po namin supportahan yung bata. Kaya nga Oo. lang po, nag-ano po siya nag-i-insist talaga. Pero yung kapatid mo, anong gusto niya mangyari? Ayaw niya pong dalhin ng apelido. Pero sabi ng kapatid ko, okay, pwede niyang makita yung bata pag napanganak na. Pwede niya akong puntahan. Pero pag sinabi niyang gusto niya apelido niya, no, hindi ako papayag. Ano naman ang pwedeng gawin ng lalaki para ipa-apelyido nyo? Ewan ko sa kanya kasi... Anong demand? Anong kondisyon niya? Kung kayo ang masusunod. Ang sabi gusto kasi niyong po ng gawin? nanay ko, kung suportahan niya yung bata at saka mag-usap silang mabuti. Actually ang sabi ng mama ko, wala akong magagawa kung ayaw ng kapatid daw na. Ng anak niya, oo. Oo. Kung ayaw ng kapatid ko, wala daw si mama ang magagawa kahit pilitin pa nila. Ano bang dahilan? Hindi namin yata narinig. Hindi kasi sila hindi naging maganda yung nila, yung hiwalayan. Kasi kasi buntis po yung kapatid ko nung naghiwalay sila. Sabi daw nung lalaki, maldita daw yung kapatid ko.
Sabi ko, Kaya kasi nga iniwan. buntis. Yun, no? Kasi nga, actually yung kapatid ko po ang nag-iwan sa kanya kasi hindi po matake ng kapatid ko yung ugali niya. Okay, sige. Ayun. Base sa kwento mo, talagang protection ang kailangan niya sa taong to. Wala na ako mapaghugutan ng konsiderasyon eh. Protection talaga. Kala ko kanina nag-care share kung ano naman. Pero kung Wala. threat na siya sa health ng nagbubuntis, tapos wala rin siya may tulong, nai-stock na kayo, natatakot na kayo, eh legal talaga ang kailangan mong ano. Oo, at saka po hindi protektahan. naman po siya taga dyan sa amin eh. Ewan ko nga bakit po nung nagiwalay sila, dyan po kasi sila nakatira sa bahay namin. Nung nagiwalay po sila, umalis po siya ng bahay. Pero doon po sa katabing bahay, nanirahan. Di Ewan naman ko po rin. namin siya, hindi siya kakilala, hindi ka ano-ano. Ewan ko rin. Nagbubuntis pa yung nagbubuntis pa yung Buntis pa kapatid yung mo, di ba? kapatid, oo. Opo, buntis pa po. Kapag nailabas ang bata at naipangalan agad yung apelyido sa inyo, may magagawa pa kaya yung lalaki na yan? Ewan ko nga eh. Di ba? Ganun na Siguro gawin manggulo niyo. na lang siya, manggulo. Yung papa ko nga nag-snap na nung nakaraan. Sabi Yung niya, pala, may tatay ka. Anong ayaw ginagawa ng ng papa tatay ko mo? kasi ng gulo. Siya yung type kasi natahimik at ayaw ng gulo. Parang kinausap na rin siya, pero hindi talaga po siya nakikinig eh. Parang nanggulo na rin siya ng gulo. Kaya nagagalit na rin yung mga tito namin. Kasi kinakabahan din ako baka masaktan po ba siya ng mga Yan. tito namin. Sabi mo sa kapatid mo, wag niya nang, although iisipin talaga ng kapatid mo. Oo Kasi may problema kayong pinagdadaanan Oo nga. ngayon. Wag masyadong ma-pressure or baka may stress lang siya sa pagbubuntis niya. Magpatulong na lang kayo sa pamilya mo. Opo, yung Mga children mo. ginawa po nga niya, nagpunta po siyang Iloilo, tapos nag-work po siya doon para masuportahan po yung ano niya. Kaso pinupuntahan daw po siya ng lalaki, lumipat na naman siya nung... Nalalaman? Opo, lumipat na naman siya ng tirahan. Sabi nung mama ko, paano ba yan? Kaya kinausap na lang po, nagpunta po yung kapatid, kinausap. Hindi rin po siya makontrol nung brother niya. Mm-mm. Kasi hindi siya nakikinig kahit kanino. Ano pa siyang, parang ganun time pa lang po nagre-rebelde po siya. Wala kasi siyang nanay, wala din po yung tatay. Wala na rin pong tatay. Pang nanay niya sa malayo, hindi po siya na talagang na tignan. Na guide. Oh, Oo, kaya misguided. sabi ko, kinausap ko siya nung nakaraan kasi baka sa akin makinig din. Kaso po nag-visit din po Alam ako ko sa sa akin, kanya. hindi ko nakakausapin yan, hindi na ako makikipag-usap dyan. Nag-text po siya kasi sa akin, nagpapatulong, paano ba daw to? Sabi ko, sige, ganito, ganyan. Pero nainis po ako, sabi, bila na pong sinabihan, sana ikaw na lang pangasawa ko, hindi yung kapatid mo. Ay, nako, pati ikaw, no? At sabi ko, Okay. ba't ako nadamay dito? Sabi ko, ako ang ate, dapat nag-ano ako sa iyo, nag-na-advise kita. Pero yung, sabi ko, parang may ano ka pa, may May topak yun. ano ka pa na pati ako ligawan mo. Tapos sabi niya nga, papalitan niya daw yung kapatid ko, marami daw siyang ipapalit kahit Ay, sino, nako. Okay, sige, huwag na natin protektahan tong taong to. Wala nang dahilan mo. Opo nga. Okay, sige. Gawa ng paraan. Sige, daan sa legal kung kailangan. Hayaan mo na tong taong to sa kanyang ginagawa. Sige, mahalaga kayo. Tulungan niyo muna yung kapatid niyo sa moment na to. Opo. Hayaan niyo siya. Nagkamali kasi siya. Sisiraan ng ulo yun kaya iisip. At mapapagod din yun ang kasusunod. Okay. Mahirap ang ipilit ang responsibilidad sa isang tao. Oo nga naman. Mismo, thank you. Thank you din po. Ayan. Bye-bye. Salamat. Naku, Kanya-kanya dami talaga tayo. ng drama ang buhay, papi. Ikaw, ano ang drama ng buhay mo? Tawagan na kami sa 333-7172 or sa 333-7174. Pero ito, maya-maya lang, merong magiging madrama ang March 22. Oo, nako, binabahan na tayo ng pina-flood na tayo ng mga mensahe nila. Mga haba. Naku, What makes you beautiful? Kadramahan man o hindi, sabihin sa akin sagot mo. At baka ikaw na maka-experience ng ating okay na makasama sana. kami sa Barangay Elas 1. Hey, March 22. Okay na sana, ano. Elas, hello? Hello. Yes, hello. Magandang hapon. Pangalan? Ano pangalan mo? Sir. Hello po. Titimpla pa yata ng Ano ng pangalan mo po? kape. Okay, sir. JJ po. Gusto mo po bang magsalita? Na wala tayong mahihita Hello rito. po. Wala, JJ. sige na. Bye-bye. Oo, salamat. Elas, hello? Hello. Hello? Anong pangalan mo, ate? Oh my God! Meron. Wala pa. Te, Hello? anong pangalan mo po? Sayang. Nangyari. Okay, sayang naman. Ayun, wala na. Sige na, bababa na namin, ha? Thank you. Naku, sayang, oh. 333-7172. Bigyan sana ng ticket ng MRT. Hindi nagsasalita, eh. PCSO. Elas, hello? Hello po. Hi, anong pangalan mo? Si Sarah po. Si Sarah. Oh, naku. Apo.
Sarah, kumusta ang mga patatas? Munting prinsesa. Taga saan ka, Sarah? Wait lang. Sarah, wait. Marami kang nare-receive na ganun joke lately, no? Oo. Pag nalalaman yung pangalan mo, Hindi naman po. hindi naman, wala nang sasabihin, Yung mga memes? kumusta na si Miss Minchin, mga ganyan, wala ganun. Kamusta na si Becky? Ayan, si Becky. O sige, bakit ka napatawag? Doon lang po doon sa sister. Okay, Yung kasi kanina reaksyon. Ah, Sige. para kay Gladys. Opo. Kasi po, Aha. isipin na lang po nila yung bata. Kasi Mm. po may karapatan po yung bata na makuha niya ang palito ng tatay. Mm. Ang ano ko lang po, dapat po yung babae, opo, kahit sabihin na po natin na hindi nagbibigay yung tatay. In the future naman po, hindi naman siguro niya tititman yung anak niya, lalo na kung willing naman siya ipapilido sa kanya. Baka tama po kayo na right na, wala lang po talaga sa financial, pero magbibigay siya. Siguro, hindi po kasi natin alam kung magkaaway po sila ng babae or may pinag-away sila. Kaya ayaw siya, kumbaga, di sila nagkakausap ng maayos. Hmm. Ang akin lang po, isipin po nila yung bata. Kawawa naman po, in the future na hindi niya akaapelido yung bata. Lalo na kung i-claim siya ng bata na bilang tatay. Di ba po? Tama. Pwede rin, oo. Opo, Kaya lang, eh, maldito raw yung lalaki eh. Kaya lang kasi nung una daw, parang sinabi, ano ba sabi? Parang hindi niya in-acknowledge. Oo, hindi naman tayo mag-asawa eh. Di ba? Diba? Baka nga po kasi may pinag-awayan po sila. Hindi po natin alam. Hindi naman po kasi, di ba? Hindi naman kompleto. Magkarelasyon po sila. Hindi po natin alam bakit. Siyempre, hindi mo naman po bubuntisin kung hindi mo mahal, di ba? Hindi rin. Hindi rin Ang natin. pagbubuntis minsan kahit nakapikit, nagaganap. Okay, kahit di mo mahal, kayang-kaya mong... So ikaw pabor ka na i-apelido. Opo. Ayun. Over po ako. Kasi may anak po ako pero hindi na nag-sustento. Alam mo, pabor din talaga ako. But then, pinakinggan ko nga lahat kanina, di ba? Naghahanap ako ng konsiderasyon na ibibigay. May ugali pala itong si lalaki. Oo, kasi madali naman yung magpa-apelyido eh. Madali lang yun. Hindi yun ang pinaka-main concern niya. I think yung ugali ng tao. Okay, madali yung magpa-apelyido pag the next day nagbago isip mo, lagay mo lang eh. Pirmahan lang, nandun na, no? Kahit Kasi, hindi kasal, pwede na. Hmm. opo. Kasi po, Papa, hindi naman po natin alam kung ano po reason ng lalaki. Yan nga, nandun Totoo tayo. yan. One side lang din yung kwento. Opo. Okay, pero syempre, i-refer natin yung mga advices natin sa sinasabi ng ating Yung kausap. naririnig natin, yun ang binabasehan natin, di Oh, ba? pero syempre, si Papa Kicks, especially, lagi kong tinitingnan lahat ng mga sides, no? Ayan, pero salamat. Pero maganda yung advice mo. Opo. Ipapilyedo, mas safe yun, mas mahaba yung solusyon na sinasabi mo, pang mas matagal na panahon. Isipin na lang po na yung bata. Kawawa naman po kasi wala siyang alam-alam. Tapos, Mm. yun na pala yung reason lang nila kasi Mm. nagkasod yung magulang. Eh, Okay. kung paano i-claim siya. Eh, Okay. hindi naman, ito kunyari may anak na yung lalaki. Eh, hindi ka na may kapatid kasi hindi naman ka na kapilito. So yung explanation sa bata soon ang napakahirap para sa'yo. Opo, isipin niya po yung bata. Tama. Huwag po Okay. yung away Tama sa yan. pareho. Kung may mana yung lalaki, ipapa-apelyido ko. Po, diba? Teka lang, walang mana eh. Wala. Namana ugali eh. Attitude lang. Salamat sa'yo. Maganda yung point mo. Tama ka. Opo. Alright, thank you. Ayos. 3 minuto bago mag-alas 2. Mag 1:30 actually. Play tayo ng song. Magbalik natin. Si Mama Emma Acoustic. Emma Na naman. Susunod na. Ano ba ang request nyo? Pwede nyo i-text kay Mama Emma. Bukas yung fanatic si Mama Ems, no? So Mama Emma Space ang yung mga request. At send sa 4627. Ako po si DJ PK Papakito. Si Papa Obe! Sama pa rin si Mama Emma. Anong problema? Talk to Papa na.